Mariing iginiit ni Senate President Tito Soto sa naging press conference ngayong araw na walang legal o constitutional framework ang pagsasagawa ng snap election. Ito nga ang naging tugon ng senador nang matanong siya tungkol sa kanyang opinyon sa iminumungkahi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano na snap election. Ang snap election, kung maaalala, ay tumutukoy sa maagang pagsasagawa ng eleksyon mula sa nakatakda ng schedule. Imbes na gawin ito, may iilang mungkahi naman ng senador para may balik ang tiwala ng publiko. First of all, and I have vowed already, we will make sure that the budget process, as far as the Senate is concerned, will be transparent and accountable. So that's one. No? And then hopefully the ICI can open to the public its deliberations. You know? That's another. And the most important of all is that the judiciary act well. In other words, may mga ma-prosecute, may mga makulong, at may ma-find guilty yung mga guilty. Dagdag pa niya, hindi rin naman din daw may tuturing na opsyon ang pagbibitaw sa pwesto ng Pangulo hanggang sa mga kongresista para lang malabanan ng korupsyon. Cannot be an option. What do you do with those who are not guilty? What do you do with those who are newly elected and have no bad records? What do you do with them? Idadamay mo doon sa mga guilty or sa mukhang guilty kung hindi man guilty. Kung meron bang marumi, ba't natin idadamay yung mga malinis doon sa marumi? So I don't know, it's very far-fetched as far as I'm concerned. It's we will be entering something like uncertainty and chaos in the political world pagka ganun. Ayon naman kay SP Pro Tempore Ping Lacson, imbis na magsagawa ng snap election ay mas mainam pa raw kung papanagutin ang mga taong nasa likod ng flood control issue. Anya, imbis na makatulong raw kasi sa paglaban sa korupsyon, ang snap election ay baka makadagdag pa ito bilang maaaring mamili ng botong ilan gamit ang pera ng taong bayan para lang manalo sila. Matapos maging usap-usapan ang tungkol sa mungkahing ito ni Cayetano, ay agad naman ito nagpost sa social media para makapagbigay linaw tungkol dito. Anya, wala naman daw sa trabaho niya o di kaya sa intensyon niya na utusan ng ilan na mag-resign sa pwesto. Dagdag pa niya, ang tungkulin lang daw niya ay suriin ang problemang kinakaharap ng bansa, manalangin at mag-isip ng ideya para resolbahin ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.